Hollywood TV. Sa kabilang banda, si Daniel. Ilang araw na ang nakalipas simula nung nangyari ang insidente with Caleb. I really want to plan the best date for Jen. Kailangan kong aminin sa kanya na mahal ko siya. Hindi ko na makontrol ngayon. Kahit hindi niya sinasabing okay lang sa akin. Kaya niyang kunin ang forever. Pero kailangan kong aminin sa kanya. Tuwang-tuwa at masaya ako ngayon dahil birthday ko, 28 na ako ngayon. Hindi ko alam kung alam ni Jen na birthday ko. Hindi ko sasabihin sa kanya syempre. Maya-maya lang ay narinig ko ang boses ni Jen sa pamamagitan ng intercom. Nandito na sina Emilia at Sebastian. Napangiti ako sa pagbanggit sa mga kapatid ko. Medyo matagal na rin simula nung nakita ko sila. Marahil isang buwan, nakatira sa parehong lungsod noon din. Dumating sila para batiin ako. Papasukin mo sila. Isang malakas na kalabog ang bumukas ng pinto ng cabin ko. I can bet it's Milzy. Napaka-hyperactive niyang babae. Ayon sa hula ko, naunang pumasok si Milzy tapos si Seb. Kapwa nila dala ang mga bag nila malamang papunta sa school at university pagkatapos nito. Happy birthday Kuya Daniel. Tumalon si Milzy sa akin. Niyakap ko siya pabalik. Thanks Milzy. Ginulo ko ang buhok niya, alam kong galit siya dito. Don't do that you jerk, sambit niya. 1 second you are happy birthday Kuya Daniel, and second you call me a jerk, what is with you sis? Just order me hot chocolate. Sabi niya at umupo sa couch. Umiling ako. Happy birthday bro. You are 1 year older. Care to get married please? We want sister-in-law please. Binati ako ni Seb. Yes we do want Jen to be our sister-in-law. Dagdag ni Milzy. Alam nila syempre ang tungkol sa amin ni Jen. And they were very happy about it. Yeah, I will, napangiti ako. Umupo din si Seb sa couch kaya napagdesisyonan ko na doon na rin umupo imbes sa boss chair ko. Anong plano mo ngayong gabi? Tanong ni Seb pero ang weird ng boses niya hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam. Jen doesn't know I guess kasi hindi pa niya ako nababati. Nagkibit balikat ako. 9:00 ng umaga pa lang, may buong araw ka pa. Sabi ni Milzy, tama siya. Yeah, tumango ako. Don't be a sad man you doofus. Hinampas ni Milzy ang braso ko. Magkakaroon ng gala ang press kapag nalaman nilang ginagamit ng sister ko ang ganoong vocabulary para sa akin. Hinampas ko ulo niya. Well, they can know. What do you say? Ngumisi siya. Stop troubling the birthday boy M, sinuportahan ako ni Seb. Ikaw lang ang kapatid ko, napangiti ako. Okay, fine I'm leaving for school now. Here is your favorite color tie which you wanted for a whole year. Have fun today. Galit na bulalas ni Milzy pagkatapos iabot sa akin ang regalo at aalis na sana nang sabihin ko ang magic sentence. What about your hot chocolate? It tricked her, huminto siya sa kalagitnaan. Just for the hot chocolate, bulalas niya. Tumawa kami ni Seb. Sa kabilang banda, si Jenilyn. Sobrang saya ko ngayon dahil birthday ng boyfriend ko. Yes, birthday ni Daniel. Hindi niya alam na alam ko. Iniisip niya pa rin na hindi ko alam ang katotohanan ito. Isa pang katotohanan na hindi niya alam ay may plano akong surprise birthday party para sa kanya ngayong gabi. Pinlano ko ito sa tulong ni Theo. Tinulungan niya ako sa lahat. Sinabi ko na sa kanyang mga magulang, kapatid, kaibigan at sa kabutihang palad ay nasa New York din si Kuya Sam para makapunta din siya, sa penthouse niya ang party. So the thing is sasabihin ko sa kanya we can hang out at his place after work. Nagtakda na ako ng mga tao para sa decorations ng bahay. Doon sila sa hapon. Tapos sa gabi ay pupunta doon ang kanyang pamilya at mga kaibigan. After that sasabihin ko sa kanya yung hangout plan. Pagdating namin doon, I will text Theo para patayin ang ilaw, then you guys know the drill. Hi baby. Pumasok ako sa cabin niya na may matamis na ngiti, na nagpapakitang hindi ko alam na birthday niya ngayon. Hey sweetheart, done with all work? Tanong niya sabay tingin sa relo. Halos 5 PM na. Yes all done, come on let's go. Hinawakan ko ang kamay niya. My work isn't finished yet. At saan mo gustong pumunta? Sa bahay mo. Ang tagal ko nang hindi nakakapunta doon, nagsinungaling ako. Bahay ko. Nandoon ka day before yesterday. Ngumisi siya. Yes but that's a while for me. At bakit mo tinatanong? Ayaw mo ba akong pumunta sa bahay mo? Nagpout ako. Nakangiting umiling siya at lumapit sa akin. Gusto kong pumunta ka sa bahay ko o manatili doon magpakailanman. Ano, seryoso ka ba? Napatulala kong tanong, gusto niya akong lumipat. Yes I am. Hinalikan niya ang pisngi ko. I will think about it. Hinaplos ko ang mukha niya. Good.
Now let's leave. Late na tayo, sabi ko nang walang iniisip. Late? Para saan? Tanong niya na kinuha ang kanyang coat at susi ng kotse. Lumingon ako, oh crap, for nothing. I'm just hungry. Okay, we'll order something. Sabi niya na hindi sigurado sa behavior ko. Hinawakan ko ang kamay niya pagkababa namin ng sasakyan niya. Nakarating na kami sa bahay niya. Nung nakapark na siya ng sasakyan ay mabilis akong nag-message kay Theo na nandito na kami. Tiningnan ko siya na puno ng excitement sa mga mata ko. What? Natatawang tanong niya sa behavior ko. Nothing. Ngumiti ako at nagkibit balikat. You are behaving way too weird, Miss Mondragon, sambit niya. Wait for it, Mr. Anderson, kumindat ako. Nasa pintuan na kami, nakasara ito. Tinulak ko ang pinto. Sobrang dilim ng loob. Bakit ang dilim? Sabi ni Daniel sabay pasok. Tumayo ako ng kaunti sa likod niya. Pinagsalikop ko ang aking mga kamay, umaasang lahat ay naaayon sa plano. Happy birthday! Bumukas ang ilaw at naghiyawan ang lahat. Happy birthday, Daniel! Naghiyawan ang lahat. Nakita ko ang mga magulang niya, sina Emilia at Seb, Theo, Scott at Peter. Inimbitahan ko rin ang mga kaibigan ko na sina Natasha, Mia, Carter dahil naging mabuti na rin silang magkaibigan ni Daniel. Oh my God! Tumawa si Daniel na may pagtataka. How? You all? Thank you so much guys. Sabi ni Daniel at niyakap ang lahat. Say thanks to your girlfriend, it was her idea to surprise you, sabi ni Scott. Napangiti ako, tumalikod si Daniel at lumapit sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko at nakipag-intertwine sa kanya. Marahan niya akong hinalikan sa harap ng lahat. Pulang-pula ang mukha ko sa pamumula. Hindi ba ito nakakahiya? I mean, alam nilang lahat ang tungkol sa amin pero pagkatapos din. You knew then, bulong niya. Of course, I'm your personal assistant Mr. Anderson. Sorry sa abala sa'yo simula umaga, nagpout ako. It's all acceptable. All this made it up for that. Inipit niya ang isang hibla ng buhok ko sa likod ng tenga ko. O akala ko may magagawa pa ako para makabawi sa'yo. Kinagat ko ang labi ko ng mapang-akit. Umungol siya, goodness Jen, don't do this. Baka hindi kita iwan tapos makakalimutan na natin tong party na ito. No need, first enjoy the party then we'll see, kumindat ako. Magsasalita na sana siya nang lumapit si Seb sa amin. Bro, I know it's your birthday today but still right now you smell gross. Go you guys freshen up and meet us at the back garden. Inayos na namin ang lahat doon. Dumbo, so you knew about this ha? Kaya pala kakaiba ang behavior nyo ni Milsey kaninang umaga. Hinampas ni Daniel ang ulo niya. Sinusunod lang namin ang utos ng girlfriend mo. Nagkibit balikat siya at lumabas. Tiyak na nakuha mo ang puso ng lahat dito. Sa tingin ko mas gusto kanila kaysa sa akin. Pinulupot niya ang kamay niya sa balikat ko at tumuloy na kami sa kwarto niya. I think so too. I mean I am definitely more likable than you, sabi ko sa dutone. You are very much in mood to tease me. I think I should do something about it. Sabi niya. What are you going to do about it? Inusenteng tanong ko, nung nasa kwarto niya kami. I will kiss you senselessly until I want to. Huskily niyang bulong. Bago pa ako makapagsalita, dumampi na ang labi niya sa labi ko. He was asking for my permission to enter in my mouth pero gusto ko pa siyang asarin. Pero kinagat niya ang ibabang labi ko. Napabuntong hininga ako. Kinuha niya ang pagkakataong ito para ipasok ang dila niya sa bibig ko. Nang malalagutan na kami ng hininga, humiwalay kami. How was the punishment? Tanong niya. Sa tingin ko maaari akong gumawa ng mga krimen upang makakuha ng ganoong punishment. Ngumiti ako ng nakakaloko. Tumawa siya, ang tawa na kinikilig ako. Okay enough, get ready. Kailangan ko na rin maghanda. Literal na tinulak ko siya sa closet niya. You look absolutely breathtaking, Jen. Napahawak si Daniel sa leeg ko, napaungol ako. Thank you birthday boy. You look handsomely hot too. Naglagay ako ng basang halik sa leeg niya. Ganun ba? Huwag kang magsalita ng ganito. Kung hindi, hindi tayo lalabas ng kwarto ko ng 1 oras o 2. Shut up. Let's go. Hinampas ko ang kamay niya at hinila siya palabas. Birthday boy and his girlfriend is here. Pahayag ni Scott nang makarating kami sa garden. Ang mga decorator ay gumawa ng mahusay na trabaho. Halos madilim na ngayon, kaya naglagay ng mga fairy lights sa mga halaman at puno. Sa ilalim ng puno ay may drinks area. Ang food section ay malapit sa pool na nasa tabi lang ng garden. Ang mga balloons at paper flowers ay inilagay sa pagitan ng ilang mga tangkay ng mga halaman. Ito ay maganda. Nagustuhan mo ba ang palamuti? Tanong ko habang papunta kami sa drinks section. I really loved it. How did you manage to do it all? I had so much help. Malaking suporta ang iyong mga kaibigan, kapatid at magulang, tinulungan talaga nila ako sa lahat. Maraming salamat Jen. I am really lucky to have you in my life.
That you are. Hinawi ko ang buhok ko. Hey. I'm kidding. I'm kidding, it's the other way around. I'm lucky to have you in my life. You my lady are in very much in mood to tease. Hinila niya ako palapit sa katawan niya. No right now, let's go, you have to cut the cake. Come on, guys, let's cut the cake, sabi ko sa lahat. Nagtipon ang lahat sa paligid ng mesa. Inilagay ang cake. Nandoon ang paboritong cookie dough flavor na cake ni Daniel. Come on birthday boy, cut the cake, sabi ni Peter. Is your hand moving? May problema ka ba? I mean matanda ka na diba? Biro ni Milzy. Remind me to smash the whole cake on your face, sabi ni Daniel kay Emilia. Make a wish and cut the cake anak, sabi ng mommy ni Daniel. Daniel cut the cake at kinantahan namin siya ng happy birthday. Pinakain niya yung cake sa lahat tapos nilagyan namin ni Emilia ng cake yung mukha niya. Wala siyang magawa dahil hawak-hawak siya ni Theo, Scott at Peter sa likod. Lumapit sa akin sina Theo, Scott at Peter, na may hawak na malaking box na nakabalot sa gift paper sa kamay ni Scott. Hi guys, hey Jenny, sabi ni Peter. So anong meron? Tanong ko habang naguguluhan. Well, ito ang regalo naming tatlo sa iyo. Iniabot sa akin ni Scott. Para sa akin, pero hindi ko birthday ngayon, si Daniel. We know that, however, you were the one who had this idea of this surprise birthday party. Sobrang inisip mo talaga ang best friend namin. And look, he is so happy right now and it's because of you. You deserve it. Paliwanag ni Theo. Theo, I did not do it for any reward or gift. I really care for Daniel. He is my boyfriend. It's nothing unusual. Sinabi ko ang punto ko. I know Jen. Please don't misunderstand us. Buti na lang ikaw ang unang girlfriend niya na sobrang nagpapasaya sa kanya, mahinahon at mahalaga ka sa kanya at syempre kami rin. It's just a token of friendship from all of us, sabi ni Peter. Tiningnan ko silang tatlo na nag-puppy face na hindi bagay sa kanila dahil ang ganda ng suot nilang coat at shirt. Sige, I will take it. Thank you so much guys. Niyakap ko ang bawat isa sa kanila. Anong nangyayari dito? Lumapit si Daniel at pinulupot ang kamay niya sa bewang ko. Nginitian ko siya. Regalo namin kay Jen, sabi ni Scott. Regalo, guys birthday ko ngayong gabi. Humalakhak si Daniel. Haha, alam naman namin yun. We gave gift to Jen for different reason at wag mo na kaming tanungin kung bakit. Hindi namin sasabihin sayo, paliwanag ni Theo. Sige, do whatever you want. Umiling si Daniel at ngumiti. Sa kabilang banda, si Daniel. Tapos na ang party. Mom, Dad, Milzy said we're back to my parents' house. Lahat ng mga kaibigan ko at mga kaibigan at kapatid ni Jen ay bumalik sa kanilang tahanan. Nagstay si Jen sa penthouse ko ngayong gabi. At sa kasalukuyan ay nakahiga ako na walang sando at tinatanggal ni Jen ang kanyang mga gamit. Oo, tumingin siya sa akin. Everyone gave me something or the other. Pero yung hinihintay kong regalo the whole day, hindi ko natanggap yung regalo. Malungkot kong sabi pero hinihila ko lang yung paa niya. Gaya ng lagi niyang ginagawa. Ganun ba? Kaninong regalo ang inaasahan mo? Lahat ng tao binigyan ka ng mga regalo doon. Well, I learned from her how to tease, siya ang magiging master nito. Never mind, makukuha ko naman ang regalong iyon. Nagkibit balikat ako at nagsimulang maglagay ng malalambot at basang halik sa kanyang panga at leeg. Nagsimula siyang umungol. Daniel, nauutol niyang sabi. Yes gattino, sinadya kong tawagin siyang kuting sa Italiano. Alam kong gusto niya ito. Stop, hinihingal na sabi niya at humagikgik. Pero bakit? Tanong ko nang walang kaalam-alam. Dahil may regalo ako para sa iyo. At gusto kong ibigay ito sa iyo kapag nag-iisa ka, ngayon na ang oras. Ngumiti siya at bumangon. Ngayon nag-uusap na tayo. Ano yun? Excited kong sabi. Pumunta siya sa closet at kumuha ng isang napakalaking kahon na nakabalot sa isang gift wrapper. What must that be? Eto, buksan mo. Iniabot niya sa akin ang box. Hindi ito magaan. Ano ito? Sinimulan ko itong buksan. Binuksan ko ang gift paper. Isa itong brown na kahon. Binuksan ko at OMG. Jen, nagulat talaga ako. Nagustuhan mo ba? Kinagat niya ang ibabang labi. Gusto ko. I fucking love it, sabi ko at niyakap siya ng mahigpit. Niregaluhan ako ni Jen ng gitara. Alam kong gulat na gulat kayo. I decided that day when we were at the Central Park and you said you playing guitar in your college days. And now you don't because of your hectic schedule but you enjoy it very much. And now maybe you can play something for me. Sabi ni Jen. I will definitely play something for you mi amor. Doon ko nasabi. Mi amor, mukha siyang gulat na gulat. Hinawakan ko ang mga kamay niya sa kamay ko.
Yes Jen, naisipan kong mag-set up ng magandang cute na date para sa'yo kung saan aaminin ko ang nararamdaman ko para sa'yo, pero ngayon hindi na ako makapaghintay. I really can't wait. I'm in love with you my Jen. I love you. I love you so freaking that it hurts. I can't imagine my life without you. Your smile, your eyes, your sassiness, your kindness, I fucking love everything about you. Sa tuwing hindi kita kasama, ikaw lang ang nasa isip ko. Baliw na baliw ako sa'yo Jenilyn. And it's perfectly okay if you don't feel the same about me. I can't wait for you forever my love. Sinabi ko lahat ng nasa puso ko. Pinalabas ko. Sa wakas ay sinabi ko sa aking babae ang nararamdaman ko para sa kanya. Tiningnan ko siya nang walang iba kundi ang pagmamahal sa kanya. Humihikbi siya. May nasabi ba akong mali? Masyado bang mabilis? Jen, I'm so sorry kung hindi mo nagustuhan. I love you too. Napangiti siya sa mga luha niya. Ano? Napatulala ako. Mahal niya ako. I love you too Daniel. Napahagikgik siya. Hindi na ako nag-aksaya ng oras sa paglapat ng labi ko sa kanya. Sinimulan niya akong halikan pabalik sa 1 segundo. Ramdam ko ang desperasyon, gutom sa halik niya. Sinimulan niyang igalaw ang kanyang mga kamay sa aking likod. Hinila ko siya palapit sa akin para wala ng gap between us. Sinimulan kong lagyan ng halik ang kanyang collarbone. Kinagat ko pa siya malapit sa earlobe niya. Alam kong iyon ang kahinaan niya. Napaungol siya nang kagatin ko siya, Daniel. What me amor? Bulong ko sa tenga niya. I want you now. Parang desperado siya. I want you too baby. At napahiga na kami sa kama. Tinanggal ko ang bawat piraso ng damit niya at itinapon sa sahig. Nakahiga si Jen na completely naked sa aking kama na mukhang napakainit. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang mukha niya. You are so fucking beautiful Jen. Binigyan ko siya ng halik sa noo. Humagikik siya na parang teenager pero nagustuhan ko. Sinimulan ko siyang halikan mula sa kanyang ulo, pagkatapos ay dahan-dahang pumunta sa kanyang leeg at dibdib. Dahan-dahang hinahalikan ang bawat pulgada ng kanyang katawan. And the way she was responding, ang mga ungol niya. My goodness, na-turn on ako. And then, we made love again and again that night. Napakasaya ng gabing iyon. Jen my love, I promise myself and you that I will love you and care for you forever. I love you too Daniel, you are my everything. At dito na po, nagtatapos ang part 11 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.